Hindi ako pwedeng magkamali. Sa tingin ko nga, nakita ko na siya eh. Mang Iyok, kaibigan po kayo ni tatay kaya may tiwala po ko sa inyo. Alam ko nabanggit na rin sa'yo ni tatay yung tungkol sa tangan ko, di ba? Sa usapin natin ngayon, matutulungan niyo po ba ako? Natigilan ang lalaki. Tinitigan siyang mabuti. Napakamot pa sa ulo. Alam kong may mutya kang hawak. Pero talaga bang lumalaban ka sa aswang? Paano naman kababae mong tao? Huwag mong mamasamain, Cora. Ang hirap kasing maniwala na may babaeng makikipaglaban sa mga nilalang. Sa tanang buhay ko, ngayon pa lang ako nakarinig ng ganyan. Wika ni Mang Iyok. Hindi makapaniwala na kaya niyang makipagtuo sa aswang. Minamalit niyo ba ako, Mang Iyok? Kasi babae ako? Hindi naman sa ganon, Cora. Kung mapilit ka talaga at pakiramdam mo na kaya mong makipagsabayan sa bangis ng aswang, tutulungan kita. Kung sakaling makita ko uli ang halimaw, kagad kong sasabihin sa'yo, makakaasa ka. Gabi na, Iya. Umuwi ka na muna sa inyo. Sinunod ni Cora ang sinabi ng matanda. Kahit hindi naniniwala si Mang Iyok sa kanyang kakayahan, alam niyang maaasahan at mapagkakatiwalaan ito. Binaybay na rin ang daan pauwi, pero muling natigilan ng makasalubong ang magpinsang Onyok at Raprap. Hoy! Anong ginagawa mo ditong babae ka? Gabi na tapos naglalakwatsa ka? Gawain ba yan ng matinong babae? Kaya nga palaboy-laboy kasi hindi matino yan. Teka, ang sabi nila babae yung aswang eh. Diyan lang sa bandang unahan yung bahay ng matandang nabiktima. Tapos, ganitong oras lumalabas yun eh. Ikaw siguro yung aswang ano? Grabe, mamamatay tao na ang tatay. Aswang pa yung anak. Isa pang salita nyo, papaduguin ko yung bunganga nyo. Ang hilig nyo talaga mambwisit ano? Kulang ba kayo sa aruga? Kailangan ko pa yata kayong turuan ng magandang asal eh. Huwag masyadong kampante, pangit. Porket nakaisa ka, akala mo magugulpi mo kami ng paulit-ulit? Hoy Kuradang, hindi masakit yung ginawa mo kanina. Umarte lang kami para hindi ka mapaya. Talaga lang ha? Kaya pala hanggang ngayon, namamaga pa rin yung ilong yung dalawa. Halata nga oh, parang bali yung buto. Wika ni Cora. Natahimik ang mga ito. Halata ang inis sa mukha. Nakachamba ka lang! Huwag ka masyadong magmalaki! Susuntokin na sana ang babae. Kaso nga lang mabilis ang kilos ni Cora. Muli na namang dumugo ang muka ng dalawang kalalakihan. Ganyan nga, tumakbo kayong dalawa. Diyan kayo magaling eh. Ang lakas mang asar, mahina naman pala. Wika ni Cora at nagpatuloy na sa pag-uwi. Hindi nakatulog si Cora sa gabing iyon. Inaantay ang pagdating ni Mang Onyo. Hindi man sigurado pero umaasa. Ganyan ka talaga kapag may binabalak na tugisin. Hindi mapalagay. Ayaw mo bang magpahinga? Baka sa susunod na araw pa magparamdamang nilalang na yon. Mapupuyat ka lang kakaantay. Hindi po talaga ako mapakali, nanay. Natatakot ako na baka sumalakay na naman yung aswang eh. Sinabihan ko si Mang Onyok. Handa naman siyang tumulong kung sakaling makita uli yung aswang. Pupunta siya rito para magsabi. Mabuti naman si Mang Onyok ang nilapitan mo. Mapagkakatiwalaan ng taong yon eh. Pero sigurado ba siya sa nakita niya? Baka mamaya, maling akala lang pala, namamalikmata. Hindi naman po. Ramdam ko po eh, sigurado siya nung nakausap ko. Malalaman po natin sa sandaling lumitaw ang aswang. Magpahinga na po kayo, Nay. Hindi nyo naman kailangan sumabay sa pagpupuyat ko eh. O sige, kung sakaling dumating si Onyok mamaya, wag mo na akong sabihan. Dumiretso ka na sa gagawin mo. Magpapahinga na ako. Sumapit ang madaling araw. Nag-aantay pa rin si Cora. Palakad-lakad sa harapan ng bintana, pero hindi dumating si Mang Onyok. Inisip na lamang ni Cora na baka hindi nagparamdam ang nilalang. Kinabukasan, umugong ang usap-usap